pollen kasi kasama sila sa honey. Nagtutuloy yung honey, ang dami. Nakita nyo ba yung queen na yan? So ayan, good morning sa ating lahat. Magandang araw na ito. Ayun, nakita yung mausok. So nagpausok na ako kasi naglilipat tayo ng stingless pig dito sa box. So ayan, abangan nyo yan. Tuturo ko sa inyo kung paano yung pag-aalaga, kung ano yung do's and don'ts ng stingless pigs. So ayan, napakalakas ng usok. Ayan. Ayan sila ngayon. Lilipat natin to. Ayan. Masyadong malakas yung usok. Lilipat tayo ng Tetragonula beroy dito sa box. Ayan siya. So ayan yung loob ng box natin. Nilagyan ko siya ng bao para yun yung base nila, para hindi sila mahirapan takpan yung kanilang brood or yung itlog. Yun yung itlog nila. So ayan, let's go. Tulo na yung honey nila, ang dami. Dami ng honey. Nagtutulo na yung honey nila, ang dami. Grabe, ang dami yung honey nito. Stingless. Naglagay ako nito yung ganito para hindi tayo mapasok sa spot. Yung kung mapapansin nyo, sobrang dami ng pollen na yun. Pollen, yun yung maasim pero masustansya siya. Yan. Wala, sayang yung honey, nagtulo na yung honey. Ang dami. Pero okay lang yan. Ililipat lang naman natin sila dito sa ating box. Grabe, nakakita nyo ba? Yan. Dami. Ito yung propolis. Ayan o, dami pollen. Pollen kasi kasama sila sa honey. Pollen and honey na yun. Kasama. Ang dami. Itong entrance, kukuhanin natin sa entrance. Ito yung gagamitin nating entrance din sa kanila mamaya. Marami yun. Pollen. Yung pollen yung maasim pero masarap din siya, masarap lasa niya. Tanggal natin yung pollen niya, so susunod yan honey. Tanggal natin yung honey. Dami pero sana hindi natin masira yung brood nila, diba? Tutuloy yung honey, ang dami, diba? So mahirap kuhanin tong na to, brood, kasi nasa loob. Ayun o. Naman natin yung brood. Ayan o, ayan yung brood nya. Ito yung mga itlog. Ito yung iingatan yung huwag mabasa ng honey, huwag mapipisa. So ayan, so ito yung magpapatuloy pag inilipat natin doon sa box. Kaya iniingatan ko, tinatanggal ko muna yung honey nila. Ayan o. And then ang pinakamalaga yung queen.
huwag nyo mapapatay yung queen niya, huwag nyo masasaktan yung queen. Hahanapin pa natin kung nasaan. Papakita ko sa inyo pag nakita natin. Yan. Ano siya. Mas maluwag na siya, mas makukuha na natin yung brood. Pero pinahirapan talaga tayong tanggalin. Ayan o. Nabasag na talaga siya. Hindi ko pa nakikita yung queen. So kailangan natin makita kung nasaan yung queen nito. Yung kasi mahalaga dyan yung queen niya. Ayan. Abangan nyo to. Let's go. Ayan yung honey nyo. Yung hiwalay ko na. Konti lang honey. Yung brood niya hindi ko lang magtutuloy ito. Nakuha natin contact. Ayan. Sana magtuloy. Ayan. Hanapin pa natin yung iba. Kukuhanin pa natin yung iba dyan. Ayun yung queen. Nakita nyo ba yung queen na yan? Goods na. Okay na. Ayun yung queen Ang gagala na yung queen. Nakita ko na yung queen niya. So ibig sabihin okay na. Nakaka-survive na to. Lalagyan na lang natin ng pagkain. So yung paglalagay ng brood nga pala nito, kung paano yung formation nila dun sa pinagkuhanan mo, dapat ganun din. Dapat hindi nakataob. Pero ito may mga nakita ko basa ng honey. So yan, dapat hindi talaga nababasa ng honey. Pero hopefully makasurvive itong brood na ganito. Makasurvive itong brood natin. Sana, di ba? Ngayon, hintayin natin. Lalagyan natin ng pagkain nila honey. Yan. Kailangan may pagkain din sila dyan yung matitira. Yan. Kaya hindi ko tinubos. Yan. Okay na yan. Goods na yan. Kuhanin natin yung natira. Sayang yan. And then yung mga nurse bee na yan, yung makikita nyo lumalakad. Yun yung nurse bee, yan yung nag-aalaga dun sa mga itlog. So, mas okay na maibalik natin dun sa ano, dun sa kanilang, dun sa bahay, dun sa box. So, mas mabilis sila makarecover sana kung nandun yung mga yan, yung mga nurse bee natin. So, ididikit ko dun yan, ilalapit natin. Para lumipat sila doon sa bahay. Ayan. Let's go. So ayan, kung mapapansin nyo, ito na sila. Ayan na. Ayan na sila. Nagsaswarm na, lipat kulit dito sa dating pasto nila. Para bumalik sila doon sa ano, doon sa brood. Doon yung queen nila, yun dyan yung queen. Dami. Grabe.